papuri, pasalamat sa iyo. Dahil Panginoon sa mga pagpapala na patuloy mo ibigay sa pamilya ito po. Panginoon Lord, ano itong bubuksan Panginoon ng aming kaisipan sa mga oras na ito. Na ikaw, O Diyos, ay nagsabi na 2 o 3 na nagkakatipon, ikaw ay nandito po sa aming kalagitnaan. Salamat, O Diyos, sa mga oras na ito. Ito po ang aming sa aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, kapatid. ang oras po na ito ay inilaan po natin sa Panginoon upang tawag dito. Ano pang tawag nyo? Blessing o opening? Kasama na? Blessing. Okay. Okay. Kaya ako dinala kayo sa ganitong sit-up na pag-uusap. Dahil kadalasan kasi pag mga blessing, ano mga any kind of business. Okay. Ang laman ng prayer palagi at ang kaisipan ng may-ari at kaisipan ng ministro o pastor ay parang baga ang kanilang panalangin ay tulad ng Lord, pagpalain mo po ang negosyong ito. Diba ganon? Wala siyang ganon. Parang tinatawag natin ang pagpapala na dumating. Pero sa umagang ito mga kapatid, papag-usapan po natin, ang pagpapala ba ay parating pa lang o dumating na? Dumating na. Ito yung pagkakaiba. Ito yung pagkakaiba sa traditional kasi yun ng kaisipan. Okay? Para masabi natin kung dumating na, titingnan natin sa Biblia kung dumating na. Dahil ang ibig sabihin, ang takbo ng kaisipan natin mula ngayon sa oras na ito, lalo na business ang pag-usapan. Kung dumating na, dapat mabasa natin na dumating na nga. Meron kayong Biblia? Meron kayong Biblia dyan? Gusto ko sa Biblia po ninyo din masubaybayan ito. Ang verse na ito. Bible lang. Okay. Sige. At least naka-start tayo ng 8. Nakabukas tayo ng 8. Okay na yan. Kasi hanggang 8 to 9, free ko ngayon. Walang problema. Importante na buksan natin ng 8. Saan Bible dito? Ata. Okay. Buksan po ninyo ang Biblia po ninyo sa Roma 5. Talagang opening din yung Bible. Opening din yung Bible ba? Talagang galing ah. Bago. Roma 5:17. Ang pagkatunayan natin yung diniklara ni Diyan na talagang dumating na. 5:17. Opening kasi, kaya lahat kayo mag-o-open. Aklat ng Roma 5:17. Kasunod ng gawa. Chapter 5. Chapter 5, 17. Okay, basa. Sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, ang mga taong pinagpala ng sagana ay tinuturing na matuwid ng Diyos, ay maghahari sa buhay. Okay. Dito sa verse na ito, sa pamamagitan na ng pagsuway, sa pamamagitan ng isang tao, referring kay Adam, okay, naghahari naman ng kamatayan. Ang kamatayan kasi, ang resulta niyan, parang winasak niya ang plano ng Diyos, tapos kahirapan, yun, ang dulot ay kamatayan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, ang mga taong pinagpala ng, pag sinabi mong pinagpala, magkaiba ba siya sa pagpapalain? Pag pinagpala, dumating na. Pag pagpapalain, coming pa lang. Kaya sa prayer nagkakatalo. Kasi minsan pray tayo ng kay Lord, pagpalain mo po kami. Pero ang sinasabi ng Biblia, dumating na. Pinagpala na ng sagana to. Bakit sagana? Kasi ito yung tinuturing na matuwid ng Diyos.
Dahil ito sa pamamagitan ng isang taong kung makilala mo ng si Kristo at tinanggap mo si Kristo, ang tawag dito ay ang mga taong pinagpala ng sagana at itinuring na matuwid ng Diyos dahil maghahari sa buhay. Buksan niya ang Episo. Onotres. Bakit sinabi itong pinagpala ng sagana? Onotres ng Episo. Kumbaga ano muna, asisipatin natin ang sinasabi ng Biblia dahil ito ang susundan ng ating kaisipan habang bubuksan yung business na ito. Episo Onotres. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon sa Kristo. Nagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang spiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Oh. Pag sinabi mong pinagkalooban na, dumating na rin. Hindi parating pa lang. Kaya ang prayer natin, Lord, pagpalain mo po, ang sa kabila kanina pinasa natin, pinagpala na. Ibig sabihin, pag tinanggap mo si Kristo, okay, at naniwala ka sa Kanya, doon pa lang, ituring mo sa sarili mong pagpapala, yung pagtanggap mo at nalaman mo na ikaw ay pinatawad, ligtas. At sinagsabi, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang spiritual. At makalangit dahil, anong dahilan? Sa ating pakikipag-isa. Yung kaisipan natin, at yung kaisipan na isulat ni Kristo dito, yung pagkaisa. Dahil pag ihiwalay mo, pag sinabi mong, Lord, pagpalain mo po kami, ang sabi niya, pinagpala na, pinagkalooban ng lahat ng pagpapalang spiritual. Spiritual to, pastor, spiritual yan. Hindi yan literal. Tandaan natin mga kapatid, ang problema ng tao, hindi po literal at material. Kaya si Kristo pumunta, I have come that you may have life, that you might have it more abundantly. Hindi problema ang pagkain. I-condition nyo sa kaisipan nyo, hindi yung problema pera. Dahil inilikha ng lahat ang kailangan ng tao, bagong tao. Yung ngayon, pinoproblema ng mga tao ngayon, pera, negosyo, magiging maunlad. Pero yung kalagayan natin sa harap ng Diyos, hindi mo na problema yun. Pero tumatawag tayo sa Diyos. Di ba? Okay. Pero sabi ng Biblia, hindi lahat na tumatawag sa akin, makakarating ito. Kundi yung gumagawa ng amang ng ayon sa kalooban ng amang nasa langit. Pag ito ang sinipat mo ngayon, kasi sabi, binigay na, ibig sabihin, kaya nga tanong ko, naniniwala ka ba kay Jesus? Yes. Naniwala ka ba na binigay na? Okay, pag binigay na, ibig sabihin, Lord, salamat sa mga pagpapala na patuloy mo binibigay sa amin. Iba sa panalangin na, Lord, pagpalain mo po kami. Babangga sa mga verse na pinasa natin. Paano natin mapatunayan ng mga pagpapalang spiritual na ito? Kasi pinagkalooban niya lahat na pagpapalang spiritual. Lahat eh. Mayroon pa bang hindi sasakupin doon? Mayroon pa ba? Lahat eh. Okay, titingnan natin sa aklat ng John. Gusto kong i-condition ang kaisipan ninyo. Business kasi yan. E yung kaisipan natin, John 14, sa aklat ng Juan, Kapitulo 14, 16 hanggang 17, babasahin po natin. John 14, 16 to 17. Juan 14, 16 hanggang 17. Pag nakita ninyo, pwede nyo basahin. Dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama niyo magpakailanman. 17. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ng sanlibutan. Ngunit
nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Okay. Tingnan nyo ha. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo. Sino yung nasa inyo? Yung tinanggap mo si Jesus, ang location niyan saan? Tayo ay binubuo ng katawan, kaluluwa, espiritu. Mananatili ba siya sa ating katawan? Okay? Saan siya bahagi doon sa ating katawan kung nandun sa espiritu? Kaya nga sabi kanina ng Biblia, pinagkalooban na tayo ng lahat ng pagpapalang spiritual dahil ang spiritual side ito ang nawalay sa Panginoon. Kaya yung purpose ni Jesus kaya pumunta siya sa lupa upang yung bahagi na to dahil hindi tayo nakakonekta kay God, ito yung napupunuan na lahat na pangangailangan spiritual pinagkaloob na dahil tinanggap. Lahat ba dito ay naniwala at tumanggap? Kulang na lang dito kung sino hindi pa nabaptize. Diba? Okay, kaya si Jesus nagpabaptize, yun din, yun ang purpose nito. Hindi mo tatawagin ng pagpapala mula sa langit. Kundi pinagkaloob na ito sa bahagi, andun sa yung pagkatao na i-release mo na lang para maranasan mo, makita mo sa iyong mga mata. Tingnan natin sa 23. Anong sabi dito ha? Nakikilala ninyo sapagkat siya ay nasa inyo. Banal na espiritu ito. Okay? Siya ay mananatili sa inyo, siya ay nasa inyo. Yan ang sabi, mananatili at nasa inyo. Dapat ang kaisipan ninyo, lalo na business ito. 23. Basahin niyo 23. Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking ama at kami pupunta at nananahan sa kanya. Wow! Grabe ito. Bakit mo tatawagan kung tumataka na sa'yo? Kumbaga, ang point of origin ng kaisipan mo, nandyan sa'yo. Kaya minsan napipray tayo, nakatungo tayo. Dahil ating iniisip na hindi siya bababa sa langit, papunta sa atin. Kundi bumaba na, pinagkaloob na. Tama ba? Dating yung verse, iibigin siya ng aking ama, referring to the Father, at kami tatahan at mananatili sa Kanya. Oh, wow! Kaya depende sa atin, paano natin i-release ito. Pero tinanggap mo Panginoon at naniwala ka sa Kanya, anong sabi? Pinagkalooban ka na ng lahat ng pagpapalang spiritual. Ang Aba ba spiritual? Si Jesus ba nakikita natin ngayon? Ang Holy Spirit ang mananatili, ano sa 6 sa 17? Okay? Sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Sa 16 pa lang Sa 16 kung babasahin dadalangin ako sa Ama upang kayo ibigyan ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ibig sabihin walang oras na hindi tayo sinasamahan ng Panginoon. I-abide with you forever. Kaya minsan ang pakiramdam natin, pinabagang wala, hindi ko siya kaya. Mga kapatid, hindi ito pinag-usapan kung ramdam o hindi. Ang pinag-usapan dito, naniniwala ka ba o hindi? Amen? Amen. Hindi mo tatawagin ng blessing dahil nandyan na sa'yo kung paano mo ito re-release, makakawalan ito ng buong pagtitiwala para maranasan mo, makita mo ng iyong mata. O ito ng literal. Ito yung pinag-uusapan. Eh sa kapipreach ko nga ito sa simbahan, makikita niyo yung sabi nga ng mga kapitbahay namin, kung kailan daw pandemya, saka ako nakapagpagawa ng bahay. Yung mga ganito, pandemya yan. Gawa ng pandemya yan. Nung last year June yan. Sabi nila, wow, kung kailan pandemya, saka ka nagpa-order na ng 500 hollow blocks. Parehas tayo pa sa. Grabe. Kaya hindi ako nagkikwento sa inyo, wala ako ebidensya.
Siguro hindi naman ligid sa inyo, binigyan ako ni Pastor Paul ng motor. Tapos meron pang nagbigay, sabi ko, Lord, may brand new pa, may sika na, may brand new pa, ano pa hanapin. Kaya hindi ako nagtuturo na walang basihan. Kasi nga ang kaisipan natin, tatawagin natin, pero ang sabi ng Biblia, hindi naman ko lang. Kasi magkaiba, kasi ganito ito, oras na Lord, pagpalain mo po kami. Ang sinasabi ng Biblia, pinagpahalang-halang. Kontra hindi. Tapos sasabihin natin, nagtitiwala tayo. Pero yung laging lumabalabas sa bibig natin. Katulad dito, Lord, ingatan mo po kami at sasamahan mo po kami. Ang sabi ni Lord, I am with you always. Dapat hindi babangga ron sa verse. Pwede naman sabihin na, Lord, huwag mo sabihin na, Lord, ingatan mo po kami. Sabi niya, I am with you always. Hindi kita iiwan o pababayaan. Kaya pwede mo naman sabihin, Lord, salamat sa patuloy mong pag-iingat. Wala kang binabangga na sinabi ni God. Kasi pinasasalamatan mo dahil sinabi niya, hindi iingatan. Noon pa sinasabi na hindi kita iiwan o pababayaan, ay ngayon tayo magbibigla ka. Eh sinabi niya na noon, hindi pa tayo buhay, pari-pariho. Pero mga kapatid, ang kaisipan po natin habang binubuksan natin ang business na yan. Actually, ang laging pinagpipiri natin, iba, di ba? Kayo nakakaalam yon. Okay. Katulad ni, kahit nga si Subel de Ayala, si hindi naman agad isim ang nilagay sa puso nila. Tapos hanggang sa naipusahan nila kung ano ang kanilang binitinda, hanggang sa nabuo sa kanilang isipan, dito yung bagay sila. Ang pinagkatiwalaan sa maliit, kapag kakatiwalaan mo sa malaking bagay. Ito mga kapatid, itong verse na to, dyan din sa dyan, dito natin tatapusin ito ang ating pagbabasa sa aklat ng Juan 15. Kanina 14 tayo ng basa. John 15 1. Chapter 1, chapter 15 verse 1. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Okay? Tingnan mo babasahin ko ng dahan-dahan, susundan po ninyo. Ako ang tunay na puno ng ubas. Pag may tunay, mayroong fake. Tama? Pag may tunay, mayroong hindi tunay. At yung hindi tunay pumunta rito, anong sabi ng isa? Dumarating ang magnanakaw para pumatay, mangwasak at manira. Ito yung kaaway. Dahil nagpapakilala din na siya ay tunay. Pero hindi talaga tunay. Ito yung sinasabi, ito yung tunay. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Verse 2. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga ng lalong. Ano bang gusto niyo dyan? Sa mga susunod na mga panahon, kung mayroon pang ibang ibigay si Lord sa inyong kaisipan, anong gusto niyo? Lalong sumagana? Yun din ang sasabi ng Biblia, hindi natin pwede baguhin yan. Magbago man na inyong kaisipan, hindi na natin ito pwede baguhin ang sinasabi ng Biblia. Verse 3. Ilagay nyo sa isipan ninyo. Pakibasa. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Ito ba ang kondisyon ng kaisipan ninyo? Kondisyon ng kalagayan mo sa harap ng Diyos? O ay iniisip mo, ay nagkakamali ako, marumi ako sa Panginoon, hindi na ako karapat-dapat, kaya siguro kahit malugi ako sa negosyo ko dahil hindi ako karapat-dapat, okay lang. Pag yun maging kaisipan ninyo, huwag na kayo magnegosyo. Kasi dito mga kapatid, ang sinasabi ng Biblia, naniniwala tayo, tinanggap natin si Jesus, at yung Espiritu nandito sa atin magpakailanman, sasamahan niya tayo magpakailanman. Ang Ama at ako, sabi ni Jesus, mananatili, pupunta ako at mananahan ako sa inyo. Wow! Ang turing ng Diyos sa atin, pag ganun ang sitwasyon, naniwala tayo, nilinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Kung ang sinasabi ng Biblia, malinis na kayo,
ang kondisyon ng kaisipan mo, ganun din dapat. Kasi nakikipag-isa na tayo kay Kristo. Tama? Verse 4, babasahin ko, manatili kayo sa akin, mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung kayo'y hiwalay. Kung hindi kayo manatili sa akin. Verse 5, ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ibig sabihin, ang puno, okay, ng ubas at kayo ang mga sanga. Okay, tingnan ninyo ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay siyang magbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Without me, you can do nothing. Ginagamit natin itong verse na ito. Pero nating kaisipan, huwag natin itong gagamitin ang verse na ito. Kung ang kaisipan ninyo, napakarumi mo sa harap ng Diyos. Kasi ang context. Ano sabi niya? Ang Ama, ang siyang naglilinis. Nilinis na kayo sa magitan ng salita. Dapat ito yung kaisipan natin. Diniklara ng Diyos, yung Ama, yung banal na Espiritu, nandito na sa atin. Ang blessing na ito yun. Kasi kadalasan kasi na, lalo na pag business, tinatawag nilang blessing. Ito naman iba. At ito naman sinasabi ng Biblia. Kundi ito, idideklara mo ang blessing na nandyan na sa'yo, ilalabas mo na lang para makita mo. Hindi mo tatawagin. Dahil ang sabi ng Biblia, pinagkaloob na, pinagpala na ng sagana. Tapos tatawagin mo, ibig sabihin, may duda ka. Nananatili ako sa inyo. Ang maliban na lang kung hindi tayo naniniwala. Nawala pa, kaya tatawag tayo ng blessing. Ito naman, ang tinatawag po sa oras na ito na ibakat natin sa isipan, nandyan na sa iyo ang blessing. Tama? Hindi ako magtatawag ng blessing. Gusto kong ilagay sa kaisipan ninyo, nandyan ang blessing. Kasi ang blessing na uubos, pero yung blessor, hindi nauubusan. Tama? Kasi minsan kasi, paligoy-ligoy yung mga ano. Pagpalain kayo, okay. Pero tinitingin mo Biblia, i-release na kalamigan sa pamagitan ng pagdating ni Kristo na matay sa krus. Yung tawag doon, inagbala ng sagana at maghahari tayo sa buhay. Kung ito'y ating pinaniniwalaan. The power of the finished work of Christ. Ito yun. Okay? Sa ngayon, ang ating ipag-pray, na yung tinanggap natin si Jesus, pakakawalan natin ang ating pagtitiwala na makita at maranasan ito ng ating mga mata, makita ito ng dalawang mata natin ng mga kasama natin sa bahay. Kung paano nyo ito release. At wag yung tindahan na nyo, wag yung pag-aawayan kung sino yung magpapantay. Okay? Kasi pag pinag-awayan nyo kung sino magpapantay, kung ikaw ang Diyos, ano kaya ang ano nyo? Pero ito tayo ng business, sa kaaway kayo, sino magbabantay? At sino talaga ating pabantayin? Yan lang. Parang tumugba. So, ibig sabihin na, mag-uusap kayo, yung mga pupunta, mag-uusap ka, pero huwag yung pag-away mo. Sino ka na? Kasi ang gulo rin pag nag-away mo. Sarado na lang ngayon, tindahan na yan. Wala na, sarado mo. Tapos gusto natin blessing. Pero hindi siya papatay. Okay? Talaga, ibig sabihin ng every morning, mag-pray kayo sa Panginoon. Dahil kahit na gaano kaganda yung paninda mo, kung hindi hihipuin ng Lord, kung mga customer pupunta sa iyo, kung hiwalay kayo sa akin, wala rin kayo. Okay? CB Bible Study, pero gusto ko lang ibakat sa kaisipan po ninyo yung sinasabi ng Biblia at hindi yung sinasabi ng pastor. Okay? Kasi yung sinasabi ng pastor, kakalimutan nyo yun. Pero pag binuklot yung Biblia, nandyan yung sinabi natin. Hindi mo magagawa.
Okay, pupunta tayo doon. Pag-pray natin. Lahat ba kayo naniniwala sa Panginoon? Yes. Okay? Kung naniniwala kayo, ang sabi, mananatili ang salita ng Diyos sa inyo. Kumbaga nakadikit tayo lagi sa puno. Kasi yung sinasabi naman niya, lagi itong ginagamit ng lahat ng mga Christian. Without me, hindi tanggol natin. Pero yung kondisyon ng kanilang kaisipan, nagtitiwala pa rin sa sarili nila. Ibig sabihin nun, hindi nakadikit sa Diyos. Nakadikit lang sa sarili niya, diskarte, kagayangan. Kaya hindi sa pamagitan nito na marami kayang magagaling sa business. Pero hindi naman sila nagpa-prosper. Eh, si Henry Sina, hindi naman yan hindi naman talaga nag-aaral yun nung bago nagsimula. Hindi naman sila nag-aaral, magiging business niya. Kung paano nilagay sa kanila yung kung ano yung diskarte, paano makikisama sa customer, kasama yun. Yan, hanggang sa lumago ng negosyo nila, okay. Pero ang muna talaga doon, ang Panginoon nagbigay sa kanila ng kaisipan kung paano nakadikit kasi sila sa inyo. Okay? Punta po tayo doon, pag-pray po natin. So, si Lloyd, kumusta? Katulad po na sinasabi ng Bible na lalong sumagali yung business namin. Okay. Yung bahay namin. Yung bahay, madalas matapos. Saka yung ano po, yung ano ba to, yung incoming games nila na bigyan siya ng ano, kung ano yung binigay ni God nung nakaraan. Mas lalo siyang magkaroon ng playing time. Mas maganda yung laro niya para matapos yung bahay. Okay. Hindi tayo po manalangin sa Panginoon. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa mga oras po na po Diyos. Nandito po kami, Lord, sa bahay ng Jamito family po po. Lord, nandito po kami, pangbusan po Panginoon ang kanilang naisip na negosyo po Panginoon. Lord, sinabi mo po Panginoon sa iba na nakasulatan na inirelease mo po Panginoon ang mga pagpapala ng sandali po Panginoon na kami ay nagtitiwala sa iyo. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataon na tunghayan po namin po Panginoon na lahat ng pagpapala po Panginoon ay yung inirelease na doon sa krus ng Kalbaryo Panginoon upang kamasain namin ito Diyos dahil kami ay nagtitiwala sa iyo. Panginoon, nire-release po namin ang mga pagpapalang ito Panginoon. Dahil Panginoon, binigyan mo po sila po Panginoon ng puhunan. Ito'y nangangahulugan na inirelease mo na o Diyos ang pagpapala upang sila po ay makapag-start ng business na ito. Lord, nagpapasalamat po kami na natunghayan namin sa Biblia o Diyos. Yan, ang pagpapala ay yun ang pinagkaloob. Lord, amin pong nire-release at dinideklara po Panginoon ang mga pagpapalang ito mula sa ikabuturan ng aming espiritu na ito'y mahayag po Panginoon. Dinideklara po namin na makita ng aming dalawang mata na ito o Diyos ay patuloy na mararanasan ni Jam at Princess po Panginoon at ang lahat ng mga kasamahan po nila dito sa bahay nito. At sa mga customer po Panginoon dito sa loob ng subdivision na ito. Lord, ngayon pa lamang nagpapasalamat na po kami na ikaw o Diyos ang hihipo po sa kanila po Panginoon. At sa mga business pa na maiisip nila Jam at sa Princess po Panginoon. Lord, ilagay mo sa kanilang puso at kaisipan po Panginoon kung ano pa ang gusto mong mangyari sa buhay nila po Panginoon. Lord, marami pong salamat. May mga kaisipan po sila na gusto nila po Panginoon pero hindi natutuloy. Pero ang mga bagay na ito o Diyos, God, ay aming pinagkakatiwala sa iyo po Panginoon. Na ikaw o Diyos ang nagsabi na pinagkaloob mo na mga pagpapalang ito o Diyos, aming pong nire-release sa loob at saka sa apat na sulok ng bahay na ito. Ang pagpapala na iyong pinangako o Diyos sa lahat na nagtitiwala sa iyo. Ganon din po Panginoon sa prayer request po ni Jam po Panginoon na ito'y patuloy na lumago at maranasan nila po Panginoon ang promise mo na blessing po Panginoon. Lord, at ganon din sa kanyang paglalaro sa PBA. Lord, this coming opening o Diyos ng PBA
Lord, ang dalangin po namin kung paano mo siya ginamit last year. Lord, ganun din po, Panginoon, ang aming dalangin. Patuloy ka, O Diyos, na magbigay ng pag-asa sa mag-asawang ito, na ikaw, O Diyos, ang kanilang laging pinagtitiwalaan, pinasasalamatan, dahil ikaw ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng mga pagpapala. Ganun din po, Panginoon, ang bahay na ito, yan, na mapabilis ang kanilang pagbabayad po, Panginoon. Lord, marami pong salamat at dinideklara po namin ang mga pagpapalang ito. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na mapapurihan dahil po, O Diyos, ikaw ang Diyos na nagbibigay ang lahat ng mga pagpapalang ito. At sa pagbubukas ng mga oras na ito po, Panginoon, amin pong dinideklara ang blessing at hindi lamang ang blessing, kundi maging blessing sila doon po, Panginoon, sa kanilang mga customer. Lord, ang lahat ng ito ay aming ipinagkakatiwala sa iyo and in Jesus' name, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Thank you, Lord. Thank you, Pastor. Okay. Dito ka na, baby. So, Bili na muna po yan. our store is officially open. So marami kong business. Makapagkape ka na, Pastor? So the Hamiterista is officially open for business. Come on, guys. Yung pastor. So ganito yung binubuksan, guys. Ito na. Ayan, no? Okay, talagang opening. Opening na po, guys, kasi na-dedicate na natin kay God. Salamat na natin kay God yung mga binigyan niyang blessing. So ito na, guys. And balik na natin to. Yes. Pa-picture tayo kay Pastor. Tara, picture tayo. Welcome to the world of business. Amen. Thank you, God. Di ba sa labas? Dito sa loob, tsaka sa labas. Dito si... So guys, yan. So tapos na nating pagpasalamat kay God yung blessing niya na ibinigay sa atin. So ngayon, Hamiterista is officially open. Thank you, God. Thank you, guys. So pasok na tayo. Open na to. Tingnan nyo yung mga design natin, guys. So merong mga balloon na may puso kasi representing love, diba? Ayan. So later ipapamigay natin to sa mga batang gustong kumuha ng mga balloon na to. So ayan, guys. Let's go. So guys, may special akong panauhin, si Mama Mina and si Crispin. Yeah, Mama Mina. So yan. Ngayon lang kami ulit nagkita. Simula nung last New Year, Mama Mina, no? Ay, hindi. Nasa 2 years na yan. 2 years na ulit? 1 year. 2 years na. 2 years na nung binyag pa ni kahit mo yata. Oo. So ito mga Hamiterista, ito yung unang gabi natin sa unang pagbukas natin ng Hamiterista Milk Tea Burger and Fries, guys. So yan. Thank you sa pagpapala ni God and thank you kay Pastor Renato Ibanez sa pag-dedicate ng business namin. So, ayan, guys. Bye-bye. Good night. Thank you sa support, guys. Sa lahat ng mga taga-Deka. Lalo sa St. Therese. Thank you po sa support nyo. I love you, guys. Yes. Hi, ma'am. Ma'am. Ma'am G, pabili po. Eh, anong sugar level mo? Sugar level? Type 2. Ha? 75. Wala, hindi nakatiis ni Anang. Hindi ka nakatiis, ah. Utang yung may utang ka 16. Okay lang yun. 17. Oh, honest talaga si Ningning. Ilibre mo na lang yan kasi honest siya. Oh, yan, guys. Humabol pa yung pamangkin ng, So ngayon, guys, may asawa ko. pahabol tayong order.
Thank you Ma'am Crisel. Kay Ma'am Crisel, papuntang Novaville to guys, sa Novaliches. So nag-aabang lang kami ng booking sa Tok-Tok. So yan, for Tok-Tok to guys. So ayan guys, andito na si Kuya. Ayun na yung Tok-Tok guys. So i-deliver na kay Ma'am Crisel. Kunin na natin yung order. Putlong guys, nasa styro. Bigay na natin kay Kuya. So ito yung first delivery natin guys sa Tok-Tok. Ako na be, malaglag yan. Yan guys, naayos ko lang. Kuya. Thank you Kuya. Ingat po. So ayan guys, bukas ang kami turista simula alas 9 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. So bye guys. Ayan na, first delivery natin ng Tok-Tok guys. Si Kuya. Ingat po. Thank you. Opo. Good night guys. Good night kami turista. Maraming salamat ulit sa mga taga St. Teresa and sa mga Decahomians and friends. So shout out sa inyo lahat. Jammer Hamilton Explorer. Good night.